Attorney, anong kaibahan ng subpoena at summon? Depende kung saan galing or sino ang nag-issue ng subpoena or ng summon. So halimbawa, ito ay galing sa korte or galing sa husgado at ikaw ay nakatanggap ng summon. Ibig sabihin yan, may nagdemanda sa iyo. Kadalasan ito ay sa civil case. Pag nakatanggap ka ng summon, usually may directive ito na mag-file ka ng answer doon sa reklamo laban sa iyo at may specific period lamang kung saan kailangan mong makasubmit ng answer mo. Okay? Importante ang summon kasi once na ito ay na validly served sa iyo in accordance with the rules on valid service of summons, the court will acquire jurisdiction at ang desisyon ay magiging binding sa iyo. Now, paano naman kung subpoena ang iyong natanggap mula sa korte? Pag galing sa korte ang subpoena, hindi automatikong may nagdemanda sa iyo. Kasi ang subpoena, ito ay inuutusan ka ng korte na magbigay ng inyong testimonya. May dalawang klase ang subpoena na galing sa korte. Ito ay subpoena ad testificandum, ibig sabihin ikaw ay inuutusan ng korte na magbigay ng testimonya, at subpoena duces tecum. Ito naman ay inutusan ka ng korte na dalhin ang mga dokumento related doon sa kasong kung saan ikay magte-testify para i-identify itong mga dokumentong ito. Okay? Usually, nag-i-issue ang korte ng subpoena doon sa mga witnesses. Okay? But it doesn't mean na ikaw ay dinimanda. Now, paano naman kung ang natanggap mong subpoena ay galing sa DOJ or sa prosecutor's office at hindi galing sa korte? Take note, pag ang subpoena galing sa DOJ or sa prosecutor's office, ibig sabihin nito ay may nagsampa sa iyong kasong kriminal, okay? At parte ng pagkandak ng preliminary investigation, binibigyan ka ng pagkakataon ng prosecutor na mag-submit ng inyong counter affidavit. Ano ang nilalaman ng inyong counter affidavit? These are your allegations directly refuting the complaint against you. Okay? Importanteng mag-submit kayo ng counter affidavit at huwag niyong idededma yung subpoena. Kasi pag hindi kayo nakapag-submit ng inyong counter affidavit, the prosecutor may decide based solely on the complaint affidavit, okay, of the complainant. At pag favorable ang resolution ng prosecutor, pwedeng umakyat sa korte ang kaso at baka maisuhan ka na ng warrant of arrest. Okay, so I hope that's clear and that's it for Let's Talk Legal with Attorney Zai.